Gilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon maghapong inulan dahil sa epekto ng La Nina at low pressure area. Sa Bicol, isa ang patay habang 3 ang nawawala dahil sa masamang panahon. Dahil sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa Semana Santa, LTFRB nag-issue na ng mahigit 180 special permit sa mga bus. Sunog sa isang unit ng Legazpi Tower 300 sa Maynila, pahirapang apulahin dahil sa taas ng building. Sa huling araw ng paglilitis bago mag-Holy Week break ang impeachment court, dating Manila Mayor Lito Atienza tumestigo sa naging papel ni Mrs. Cristina Corona sa pagbebenta ng isang ari-arian sa Maynila. Trust at approval ratings ng 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno sa latest survey ng Pulse Asia, alamin. Sa Showbiz Saksi, advanced screening ng movie adaptation ng nobelang The Hunger Games, pinilahan. Ilang celebrity nanood din. At tikman ang mga panghimagas na swak sa mga may diabetes at mga health conscious. Saksi. Ulan sa gitna ng tag-init ang naranasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa low pressure area at epekto ng La Nina. At isa sa mga pinaka-apektado ang Bicol Region kung saan isa ang kumpirmadong patay at 3 ang nawawala. Live mula sa Pag-asa, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, Vicky, tuwing Marso nga karaniwang nagdadala tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw, pero nitong mga nakalipas na araw nga, ulan pa rin ang sinasangga ng ating mga payong. Maghapong naging maulap at maulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon na ayon sa Pag-asa ay patunay raw ng wet summer. Ganito pa rin daw mararanasan sa mga susunod na linggo kahit papapahina na ang La Niñang umiiral sa bansa. 2 months after na matapos itong episode ng La Nina, posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan na may associate nga natin dito sa ongoing La Nina. Kaya naman asahan ng minsan hanggang madalas sa pang-istorbo ng ulan sa inyong summer getaway. Pero para sa ilang residente, trahedyang dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa beach na ito sa Bulan, Sorsogon, patay ang 19 na taong gulang na si Jomar Gordola Brezuela matapos malunod sa kasagsagan ng ulan. Sa bayan naman ng Bulusan, isang ginang ang pinaghahanap patapos tangayin ng baha habang tumatawid sa isang tulay. 2 mangingisda rin ang nawala sa Catanduanes sa gitna ng masungit na panahon ayon sa NDRRMC. Bukod sa wet summer, apektadong panahon ngayon ng low pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa hilagang silangan ng Puerto Princesa. At habang tinatawid ng LPM Palawan, asahan pa rin daw maulang panahon bukas. Posibleng sa hapon pa ng Sabado o Linggo pa raw tayo makakaranas ng pagbuti ng panahon kapag tuluyan ang nakalabas ang Philippine Area of Responsibility, ang binabantayang low pressure area. Dito sa Maynila at saka sa the entire Luzon area, magiging maulap at kalat-kalat po yung mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. At inaasahan din natin na magiging malawakan yung pag-ulan dito sa bandang silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon at saka pati na rin dito sa Palawan area. Igan, Vicky, hawak ko ngayon ang latest weather bulletin ng Pag-asa inilabas alas 11 ngayong gabi lamang at ang low pressure area huling namataan 110 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa Palawan at batay nga dito malawakang pagulan pa rin ang mararanasan sa Luzon, Western Visayas at Western Mindanao at gayon din sa Northern Palawan at Negros provinces. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Naghahanda ng pambunuan ng mga expressway sa inaasahang pagbuhos naman ng mga motorista ngayong Semana Santa. Ang LTFRB, inaprubahan na rin na mahigit 180 special permit para sa mga bus na babiyahing probinsya. Saksi si Rida Reyes. Dahil inaasahang dagsa na naman ang mga pasaherong babiyahe pa probinsya ngayong Semana Santa, 181 special permits na ang inaprubahan ng LTFRB para makabiyahe rin sa probinsyang ilang bus na pang Metro Manila lamang. Pero ang bilang na yan, madaragdagan pa bukas na siyang deadline para kumuha ng special permit mula Palm Sunday hanggang araw ng Kagitingan. To be able to cope up with the demands of our passengers in going out of the city, going to their provinces para mag-obserba ng Holy Week. Kabilang sa mga nabigyan ng permit ang 13 bus na nakagarahe sa terminal na ito sa Bulacan. Kung sa normal na araw,
biyaheng Grotto Baclaran lang sila, sa Semana Santa pwede silang bumiyahe hanggang Cabanatuan, Nueva Ecija. Chine-check lahat ng mga buses para makita kung good condition ba yan. Pangalawa, ina-assign na namin ng driver at conductor, sineseminar din namin sila. Pero ayon sa LTFRB, huwag na raw umasa ang mga bus operator na makakasingil sila ng mas mahal kaysa sa kasalukuyang pasahe. Malabo na raw kasing maaksyonan pa ang nakabinbing petisyon para sa dagdag singil ng mga provincial bus bago ang Holy Week. Medyo rin kasi nakita na natin yung domino effect and marami pang pagtaas. Masusi talaga at talagang very, very careful ang government sa pagbibigay ng desisyon. Bukod sa mga bus, inihahanda na rin ang mga expressway tulad ng North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway sa pagdami ng daraang sasakyan. Sa Holy Wednesday at Maundy Thursday, magtatalaga ng express lane para sa mga didiretso ng SCTEX mula NLEX. Sa Balintawak o Mindanao Toll Plaza na lang sila magbabayad para stop na lang na iaabot sa exit points ng SCTEX. The express lane is just a prelude or transitory process before we finally execute the integration, wherein there will be only 2 stops when a motorist would like to go from Balintawak or Subic, Balintawak to Tarlac. So that's the ultimate objective that we want to achieve once we fully integrate the 2 expressways. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. At sa ibang balita, pahirapan ang pag-apula sa sunog na tumupok sa isang unit ng Legazpi Tower 300 sa Maynila. Bitin kasi ang hagdanan ng mga bumbero para maabot ang 15th floor kung saan nagkasunog. Saksi si John Consulta. Mula sa labas, kita kung gaano kataas ang sunog na dapat apulahin ng mga bumbero sa 15th floor ng Legazpi Tower 300 sa Maynila. Sa loob naman, nakuna ni Scuba Ange de Leon ang matubig ng sahig sa 15th floor sa gitna ng pag-apula sa apoy. Gayun din ang makapal na usok mula sa unit na pinagmulan daw ng sunog. Nakausap din niya ang 2 Filipino seafarer na kasamang umuupa sa unit ng isang Korean national. Ang iba pang residente ng Gusali, nagmamadaling bumaba, bit-bit ang anumang matatalang gamit. What about your appliances? You just left them? Oh yeah, everything's there. Safety is more important than our material stuff, so. Nawala yung puso ko, talagang kinabahan ako kahit malaking tao. Tinakbo ko na kagad yung mga matanda sa baba, naba ko na kagad. Napauwi rin si Manila Mayor Alfredo Lim na residente ng Gusali. Siyempre, nandiyan yung anak ko eh. Oh. Ba't hindi ka naman matatakot? Sabi nila, naiwan daw yung plancha. Yun daw pinagmulan eh. Dahil nasa 15th floor ang sunog, hindi agad ito naakyat ng mga bumbero na hanggang 12th floor lang ang naabot ng dalang fire ladder. Sa halip na gumamit ng mga elevator ay dumaan na lamang sa mga hagdan tulad nito yung mga residente mula 15th floor hanggang 22nd floor para nga makaiwas doon sa kumakapal na usok sa gusali. Habang yung mga bumbero naman na paakyat dito sa condominium ay agad na tinungo itong mga fire hose cabinet na nakaposisyon sa iba't ibang lugar dito sa condominium para agad na magamit para mapula ang apoy sa 15th floor. Gumamit na ng espesyal na truck ang mga bumbero pero ang pressure o buga ng tubig naman hanggang 14th floor lang. Ang difficulties natin sa high-rise building, considering na yung involved na structure, involved na unit ay confined dahil may isang pintuan lang yan at saka yung bintana nasa likuran naman ng building, hindi naman natin ma-approach dahil sa sobrang taas ito. So yung usok, although nahirapan, nagawa namin ng paraan na kasi kami naman may equip na ng breathing apparatus. May mga responders natin ay mga self-contained breathing apparatus. Pag-amin ng administrator ng Gusali, wala silang water sprinkler system. Aabot sa 5 milyon ang kabuuang pinsala sa isang unit na nasunog. Kasi ito 1980s pa ito eh. Hindi pa uso ang sprinkling system nun eh. Yung mga old buildings naman po, yung mga old structures ay binibigyan naman po ng Bureau of Fire Protection para i-correct yung mga requirements pagdating po sa sprinkler system. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.